Finally, the king is back. It's time to reclaim his throne in the civil engineering licensure examination. So isa ka sa mga estudyante naghahanap pa rin ng good calculator para sa inyong pag-aaral at sa pagre-review sa board exam, well, andito na si This is Engineer Bon Jovi and you are watching CEBox. So if you are new here, consider subscribing and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So dati pa, sobrang dami talagang mga estudyante ang nagtatanong sa CEBox kung ano nga ba talaga ang recommended calculator namin para sa board exam. Pero yung nire-recommend kasi namin na calculator noon is hindi na allowed sa PRC board examination. Pero ngayon, nagbabalik siya. At tignan natin kung ano nga ba ang itsura niya at ano ba ang mga features na meron siya. So ngayon, i-unbox natin ang Casio FX 570 ES Plus 2nd Edition. Guys, sorry nagulat ako. Hindi ako mapaniwala. 1, 2, 3. Tatlo pala to, guys. Ina-expect ko isa lang siya. Oh my God. Thank you so much, sir, for the 3 Casio FX 570 ES Plus 2nd Edition calculator. So yan. So we have 3 calculators. Pag-usapan namin ni Sir na yung dalawa is ipaparaffle natin. So hintayin niyo lamang yung post ng CEBox para sa raffle giveaways. Wow! Wala akong masabi kundi wow! Ang ganda ng Casio FX 570 ES Plus. Transparent kasi siya. Ito yung talagang hinahanap natin para sa PRC board examination sa mga civil engineers. So konting background lang, guys. Hindi na kasi inalaw yung first edition ng calculator na to sa PRC board exam dahil nabalita noon na nagamit yung first edition ng calculator na to sa Pandaraya sa board exam. Kaya hindi na siya inalaw sa board exam. Tapos ilang years din yung nakalipas bago nag-issue ang Casio ng transparent edition ng calculator na to. And ito na siya. Ang ganda niya. So ang titingnan natin dito sa ating calculator is yung una, design and build quality, display and keypad, power source, basic and advanced functions, and lastly, accessories and user interface. So pag-usapan natin yung design and build quality niya. So una, ang ganda ng kulay na napili ng Casio kasi hindi siya sobrang dark, hindi rin siya sobrang light. Tamang-tama lang para makita yung loob ng calculator, which is the very purpose of this calculator. Transparent siya para ma-check ng mga proctor kung merong pandaraya na inilagay yung isang estudyante dito sa calculator. Kung napapansin natin, yung kanyang cover, wala na rito yung mga basic conversions and units. So dati kasi, ang ginagawa, pinapatanggal yung cover bago mag-start yung board exam kasi andun yung conversions and units. Pero ngayon, I think pwede nang isama yung cover during board exam kasi wala naman na rito yung conversions and units and hindi mo na rin siya pwedeng gamitin sa Pandaraya. In terms of its size, very handy, magaan. Halos kasing size lang niya yung ating FX 991EX Class Wiz. Ang pinagkaiba lang nila, mas manipis yung ating FX 991EX. In terms of its keypad, medyo matigas-tigas pa siya. Bakit? Kasi bago siyang calculator eh. So suggestion ko lamang sa lahat ng mga nagre-review at nagpe-prepare para sa board examination, kung gusto talaga ninyong masanay ang inyong mga kamay sa pagpindot sa inyong calculator, I think kailangan nyong bumili ng calculator mga siguro 3 months or bago mag-start yung board exam. Para during your review, ito lamang ang calculator na ginagamit ninyo para talagang masanay ang inyong mga kamay sa pagpindot dun sa calculator. Kasi nung ako'y nagre-review, syempre sa takot ko na baka maubusan ng battery yung calculator na ginagamit ko nung college student pa ako, ang ginawa ko, bumili ako ng bagong calculator. Kaya ka-start ng aking review, yun ang ginamit ko talaga para talagang sanay na sanay yung daliri ko dun sa calculator. In terms of the display of the buttons, ang pinagkaiba lang niya sa first edition is yung sa history buttons. So yung sa history buttons natin sa first edition, isang malaking bilog siya, then andun na yung 4 na arrows. Pero dito sa second edition, magkakahiwalay na yung mga arrows natin.
In terms of the power source, gusto ko itong second edition ng 570ES Plus. Kasi yung power source niya is a AAA battery na pwede nating bilhin sa kahit anong grocery store. Pero kung napapansin nyo, hindi siya solar powered, which is hindi rin naman masyadong importante kapag nagbo-board exam tayo kasi ang kailangan rin naman talaga natin is yung pinaka main source ng power, which is yung battery. In terms of its basic and advanced function, same na same lamang siya sa first edition. It is 100% same. Kaya kung sanay ka sa first edition, talagang hindi ka makakapa dito sa second edition ng FX 570ES. And syempre, gustong-gusto natin lahat to kasi meron tayong solve function na magagamit talaga natin sa board exam. Kasi yung mga allowed calculators before sa board exam ay mga walang solve function. Kaya talagang namomroblema tayo kung ano nga ba talaga ang magandang gamitin na calculator. So, i-try naman natin yung solve function ng ating FX 570ES Plus second edition. Then, itutugma natin siya sa ating FX 991EX class quiz. So, itong equation na to ay gawa-gawa lang namin. Upon checking, dito natin matitignan kung gaano kabilis yung ating FX 570ES Plus. So, try natin mag-shift solve. Then, lang i-assign natin na value ng X na karaniwang ginagamit ng mga estudyante ay 0. So, 3, 2, 1. As expected, ang FX 991EX ang nauna. Then medyo matagal yung ating FX 570ES Plus. Bakit? Kasi yung simula or starting point ng paghahanap ng calculator sa value ng X natin dito ay sa 0. So try natin mag-assign ng value ng X. Let's say malapit sa 6. Siguro mga 5. So 3, 2, 1. As expected, sobrang bilis ng 991EX. Then, ilang segundo lang naman yung difference ng ating FX 570ES Plus. So, try natin ilayo sa 6. Let's say 100. So, 3, 2, 1. Mabilis pa rin yung ating 991EX. Then, halos segundo lang din naman yung difference ng ating FX 570ES Plus. So, anong gusto namin i-point out dito? Nasa estudyante rin or nasa paggamit ng student kung paano nga ba talaga mapapabilis ang pag-solve ng calculator in terms of X sa solve function. In terms of the accessories, syempre meron tayong user manual and yung mga conversions and constant natin ay nakahiwalay na dun sa cover ng ating calculator, which is kinda cute. Ang cute lang kasi niya, di ba? Nakahiwalay lang talaga siya. Handy siya, pero kung isa kang estudyante na medyo mapagwala ng mga ganitong kaliit na papel, possible mo tong mamala. Pero don't worry, syempre nakalagay naman sa function ng ating calculator yan, di ba? Yung ating mga conversions under sa shift 8, then yung mga constant natin under sa shift 7. In terms of the user interface ng ating calculator, it is a user-friendly dahil naka-natural display siya. So, if you say natural display, kung paano tayo natural na nagsusulat ng fraction, ganun rin sa ating calculator. But anyway, pwede naman natin ma-convert yung ating standard form into decimal basta pinutin lang natin yung button na SD para ma-switch natin yung standard to decimal or vice versa. Siyempre, ang malaking katanungan dito is, ano nga ba talaga ang recommended ng CEBAC? Siyempre, in terms of board examination preparation, ang recommended talaga namin is ito kasi ito talaga yung allowed sa PRC and ito hindi siya allowed. Pero kung isa kang estudyante na nasa undergrad pa lamang, ang mas recommended ng CEBAC is itong ClassWiz FX 991EX kasi mas mabilis siya and kaya niyang mag-display ng napakaraming input dun sa calculator na hindi siya naglalag. Pero dito sa ating second edition, is 100% same sa first edition, ang na-experience namin rito is naglalag na siya kapag sobrang haba ng inyong input data. Pero syempre, para sa board exam, it is highly recommended. And yes, CEBAC is a Casio user since 4th year high school. Kaya wala kami masasabi kundi maganda talagang gamitin ang Casio calculators. So ano pang hinihintay ninyo? Available na siya sa Shopee and Lazada. Just visit the link in the description of this video. So if you learned and liked this video, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.